Anong nangyayari? Hindi ko pa pumirma ang pamilya ng pasyente sa informed consent form. Kung hindi magsisign, hindi ko magagawa ang operasyon. MS Chen, may mga regulasyon ng ospital. Tawagan mo ulit ang iyong fian. Hello? Zemo. Nasa ospital ako. Kailangan ko ng operasyon. Kung kailangan mo ng operasyon, maghanap ka ng doktor. Hindi ako doktor. May meeting ako. Huwag mo akong tatawagan kung walang importante. Pero, kailangan ng pirma ng pamilya para sa operasyon. Pumirma ka na lang. Ulitin ko, nasa meeting ako. Huwag mo akong tatawagan. Bababa na ako. Hello? Pamilya ba yan? Hindi pa ako nakakita ng pamilyang ganito kalayo. MS Chen, mas mabuting kontakin mo ang iba mong pamilya. Lanlan, anak ko. Ma, Pamilya, pumirma ka na. Ihanda ang operasyon. Anak, tibayan mo. Lanlan. MS Chen, sa tingin ko huwag mo nang pakasalan ang fianc mo. Operasyon mo na, wala pa rin siya. Kung pakakasalan mo siya, anong asahan mo sa kanya? Executive ang manugang ko, palaging busi yon. Yung mga walang kakayahan, yun ang laging nakapaligid sa asawa. Anak, huwag mong pakinggan yang nurse na yan. Makinig ka sa akin. Ang lalaki, 30 anyos, parang bulaklak. Ang babae, 30 anyos, isang hamon. Kung iwan ka ni Zemo, madali lang siyang makakahanap ng bago. 20 pataas. Kung mawala sa'yo si Zemo, walang magkakagusto sa'yo. Makakahanap ka pa ba ng mas mahusay pa kay Zemo? Saan ka pupunta? Hindi ba ako pwedeng magsalita? Talaga naman. Huwag ka nang inom ng malamig sa susunod. Opo, Kuya G. Nag-alala ka sa akin buong gabi. Pasensya na. Ingot, bakit ka nagsusorry sa akin? Tara na. Jezimo. Ito ba ang sinasabi mong may meeting ka? Silan, maging girlfriend mo ako. Sinisiguro ko habang buhay kitang pagmamahalan. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Pumayag si Silan sa akin. 7 taon nating relasyon sa huli. Parang tubig sa basket, wala ring nangyari. Boss Du, napag-isipan ko na. Pumapayag akong ilipat sa Cloud City. Magtatrabaho sa overseas branch. Pagkatapos ng turnover, pag pumirma na si Jezimo, ganap na tayong maghihiwalay. Zemo, pagod ka na sa overtime. Nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Mainit-init pa, inumin mo. Maliligo muna ako. Ngunit pagkatapos maligo, lalamig na ang lugaw. Kung lalamig na, painitin ulit. Dati pag uwi ko mula sa overtime, laging naghahanda ng masustansyang lugaw si Silan para sa akin. Anong nangyayari ngayon? Palagi kitang sinasabihan na uminom ng maraming tubig, hindi ka nakikinig, tingnan mo. Nagkaroon ka ng kidney stone ngayon. Huwag mo kalimutan gamitin ang thermos. Alam mo ba na ang aking bato? Nasa pinakahuling critical na yugto na ang building ng kumpanya, sobrang abala ako. Maaari mo ba akong unawain ng kaunti? Okay lang, naiintindihan. Hindi ko gusto na itong maliit na bagay na ito ang makaapekto sa ating relasyon. Maliit na bagay. 7 taon nating relasyon. Nung nagkasakit ako at inoperahan. Maliit na bagay lang pala iyon sa paningin mo.
Hindi ako kailanman nagsuot ng ganitong klaseng panty. At hindi ko rin nilalagay sa sala ang aking mga panloob na damit. Handa na ba ang almusal? Sandali lang, malapit na. CJ, ang iyong code. Saan ka pumunta? Ang laki ng ulan. Baliw ka ba? Sa lakas ng ulan pumunta ka pa para bumili ng green cake para sa akin. Kung gusto mo, kahit magyelo pa ibibili ko ka. Hindi ito para sa'yo, para ito kay Manman. Kung gusto mo bumili ka ng sarili mo, ilang araw na siyang nagsasalita tungkol dito. Bumili ako ng isang soup mangga para sa'yo. Kunin mo. 7 taon na tayong nag-iibigan, hindi mo ba alam na allergy ako sa mangga? Jensilan, itong umaga pa lang. Bakit ka nagbugulo ng walang dahilan? Huwag kang gumawa ng problema kung wala namang dapat. Kung gusto mo kainin mo, kung ayaw mo huwag. Jezimo. Pag nakita mo siya o man mamaya, tulungan mong ibalik ito sa kanya. Silan, nagkakamali ka. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Pumunta ka at sabihin kay Aumanman na kapag pumunta siya sa bahay ng ibang tao sa susunod, huwag na siyang mag-iwan ng kung ano-ano. Sige, naiintindihan ko. Silan, papasok ka mamaya, huwag ka nang sumakay ng subway. Hindi ka gamit ang kotse ko. Hahatid mo ako. Kuya Zimo, dumating ka na rin, matagal na kitang hinihintay. Zimo, sino siya? Siya si Manman, bagong empleyado sa aming kumpanya. Bagong graduate lang yung bata, wala pang sasakyan, ihahatid ko siya. Silan, mag-taxi ka na lang mamaya uwi, alis na tayo. Ni minsan, hindi mo ako hinatid kapag umuulan. Bihira lang to ngayon. May emergency sa kumpanya, sa susunod na lang. Kaninang umaga, nakita ko sina Boss G at Yamanman. Sabay silang bumaba sa kotse, nagbaon pa si Boss G para sa kanya. Kagabi rin, nakita ko silang sabay umuwi. Talagang ang iniwan ni Boss G si Atzilan. Tapos kay Yamanman na? Siyempre naman. Ngayon, tuwing lunch break ni Yamanman, nasa opisina siya ni Boss G. Jezimo, yan ba yung sinasabi mong emergency? Kawawa naman si Atlan. Pagkatapos ng graduation, sabay silang pumasok sa kumpanya. Si Atlan, binigay lahat ng sales performance kay Boss G. Kaya umabot siya sa posisyong 2. Sabi nila, sa una, si Atzilan sana ang ilalagay bilang general manager. Tigil na, tigil na. Boss Jen. Okay lang, sige, magtrabaho na kayo. Jezimo, dapat matapos na rin ang 7 taon. Ikaw ang na-promote bilang general manager. Dapat ako ang magdiwang para sa'yo. Bakit ikaw pa ang nagbigay sa akin ng bulaklak? Silan, kung wala ka. Hindi ako abot sa kinaroroonan ko ngayon. Silan, salamat na ibinigay mo ang sales performance mo para sa akin. Salamat na naging babae ka sa likuran ko. Silan, salamat sa pagiging kasama ko palagi. Kapag nakuha ko na yung pinakamalaking bid, kapag naging number 1 na ang performance ng branch. Palitan ko to ng totoong brilyante. At magpapakasal na ako sa'yo. Sana nga, dumating na agad yung araw na yon. Halika, isusuot ko sa'yo.
Dati, pangarap kong maging number 1 ang performance ng kumpanya. Ngayon, malapit nang maging number 1. Pero kami ni Zemo, hindi na maibabalik pa. Anong nangyari? Dati, agad-agad sumasagot si Silan sa messages ko. 2 minuto na wala pa ring reply. Baka, galit pa rin siya sa nangyari kaninang umaga. Magta-travel ako sa Shanghai next week. Sabihin mo kung anong gusto mo. Wag na, wala akong kailangan. Di ba't yung prutas lang na binili ko kaninang umaga ang di mo nagustuhan? Kailangan bang magtampo ka hanggang ngayon? Alam mo namang ayaw na ayaw ko. Babaeng naghahanap ng away, binigyan na kita ng paraan para bumaba. Chen Silan, huwag kang magpakalabis. SFJ, opisina ito. Kung may trabaho, pag-usapan natin ang trabaho. Kung wala, wag mo akong gabalain sa trabaho ko. Nag-message ako sa'yo, hindi mo ba nakita? Ha? 7 taon kaming nagmamahalan ni GC mo. Paborito niya ang bento na ginagawa ko. Anong kakainin natin mamayang gabi? Lisa, sweet and sour spare ribs. Paano kaya ang lettuce with oyster sauce at shrimp with garlic vermicelli? Ang galing mo magluto, Silan. Papatabain mo ako. Basta gusto mo. Basta ikaw ang gumawa, gusto ko. Silan, mahina ang tiyan ni Manman. Ayaw kong kumain siya ng takeout, hindi masyadong malinis. Elvis Jai, kayo na po ang pumili ng ulam. Heto, ito na lang. Ang husay kong pinag-aralang pagluluto, ngayon naging kasangkapan na lang pala. Para pagbigyan ang bagong kasintahan. Itong hapunan na ito, ituring na lang nating huling pamamaalam. Ipadala ko sa opisina mo bago maghapunan. Alas 6 na lang. Baka magutom na siya pag mas late. Oo nga pala. Ipapadala ko sa iyo ang pera para sa mga sangkap. Isang hapunan lang yan, hindi ganun kalaki ang halaga. Ako na ang bibili ng sangkap. Ano to? Kuya Zemo, gutom na ako. Yung masarap na hapunan na sinabi mo. Naluto na ba? Niluto na ni Silan. Sisiguraduhin kong makakakain ka bago mag alas 6. Talaga? Ang galing naman. Matagal ko nang naririnig na magaling magluto si Ed Silan. Swerte ko naman. Chen Silan. Kahit gaano pa kasarap ang luto mo, para sa akin pa rin naman, di ba? Tara na, Kuya Zemo. Ed Silan, naririnig ko na ikaw ang personal. Nagluto ng mga pagkain para sa akin. Ang galing mo. Hindi tulad ko, yung mahina ang kamay, si Kuya Zemo lang ang nagpapakain sa akin. Ay, kahit magluto ng instant noodles, hindi ko magawa. Sana masaya ka sa pagkain. Ano nangyari? Hindi nagalit si Chen Silan? Kuya Zemo, gutom ka na rin siguro. Ha? Elvis Jai, may urgent file po dito na kailangan ninyong pirmahan. Kain ka pa ng isa. Masarap ba? Lanan. Kung kakain na kayo, aalis na muna ako. Sino ba sabing pwede kang umalis? Ay, Ed Silan. Ang bato sa iyong pulso ay mukhang pamilyar. Ah, naalala ko na. Noong nakaraang araw. May nakita akong kaparehong bato sa basurahan sa bahay namin. Ito ba yon? Ako ang nagulma nito. Isa para sa'yo, isa para sa akin. Bituin ba to, kamay? Kapag sinuot natin to, hindi tayo magkakalayo. Okay, Aalagaan ko to ng mabuti. Hindi ko to tatanggalin kailanman. normal lang. Nalimutan na niya ang pangako niya. Karaniwan lang ang ganitong bato sa dalampasigan. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Boss Jan, bakit ka nandito? Para sa transfer papers. Transfer? Paano nangyari yon? Ikaw ang puso ng kumpanya namin. Paano ka matatransfer? At saka, Ngayong gabi ang victory party ng kumpanya. para sa top performer. Naging kailangan ikaw ang magpasila. Kung malaman ni Boss Gina. Pinirmahan ko ang transfer mo. Wala na ako. Hindi pwede. Talagang hindi. Dati, akala ko hindi ako mapapalitan.
Pero mali pala ako. Ako lang pala ang umasa. Buksan mo. Pirma mismo ni Boss G. Talagang gusto niya to. May flight pa ako. Ikaw na bahala dito. Ay, maligayang pagdating sa victory party ng Shejian Group. Alam naman siguro ninyong ang tagumpay ng Yuncheng Shejian Group ay dahil sa pagsisikap ni na Boss J at Boss Chen. Ngayon, ang Yuncheng Shejian Group ay nangunguna sa performance ng Shejian Group. Hindi lang ito tagumpay sa negosyo, kundi bunga rin ng pagmamahalan nila. At ngayon, pakisalubong natin sina Boss J at Boss Chen. Nasaan si Boss Chen? Boss Chen, halika na sa stage at batiin ang lahat. Baka hindi sumipot si Edzilan dahil sa nangyari kahapon. Impossible. 7 taon niyang hinintay to. Hindi siya magpapalya. Boss Jai, si Boss Chen. Alam mo kung nasaan si Jensilan? Pakisabihan siyang pumunta rito agad. Huwag nang patagalin ang party. Hindi, Boss G. Na-transfer siya. Ano? Walang makakapirma ng walang pahintulot ko. Akala ko ba gusto mo to? Boss G, may urgent document dito na kailangan ng pirma mo. Kain ka pa ng isa. Masarap ba? Elngan. Cancel na ang victory party. Kuya Zimo. Ah, Bilis, bilisan mo. Hoy, Presidente G, flight ni Presidente Chen. Alis na sa kalahating oras. alam ko na. Chensilan. Hindi kita papayagang umalis sa akin. Tayo na lang. Biglang umalis si General Manager G Zimo dahil sa problema sa relasyon. Ang bidding plan ay pansamantalang pinigil. Jay-Z mo. Ang away ninyo ni Yao Man. Kailangan pa ba sa araw ng bidding ng kumpanya mag-away? Pitong taon na ang nakalipas dahil gusto kita, iniwan ko ang pagpunta sa headquarters. Pumunta ako sa Cloud City ngayon dahil sa iyo, aalis na ako. Paalam na. Jay-Z mo. Nasaan si Silan? Bakit hindi siya? May sakit ka ba? Kung hindi ka sasakay, huwag mo akong abalahin sa pag-akyat ng eroplano. Silan, salamat sa iyo sa patuloy na pagiging kasama ko. Kapag nakuha ko na ang pinakamalaking bidding na yon, ipalit ko ito sa tunay na brilyante. At magpapakasal na ako sa iyo. Sana nga. Maaga pa ang araw na iyon. Silan, para sa bidding ng kumpanya. 7 taon mo akong hinintay, pero ngayon, bigla ka na lang umalis. Talagang lumaki na ang kakayahan mo. Hiwalayan na tayo. Ipadala agad ang lahat ng empleyado sa paliparan. Kung hindi mahanap si Jensilan,
Hindi sila pwedeng bumalik sa trabaho. Chen Silan, sino ang nagpahintulot sa iyong umalis sa akin? Presidente G, may naghihintay sa'yo sa bahay. Sige, uwi na ako. Chen Silan, alam ko na. Hindi mo kayang umalis. Kuya Zimo, Ikaw pala. Presidente G, ayon sa investigasyon, international flight ang flight ni Presidente Chen. Sumakay na siya at umalis na ang eroplano. Nag-abroad na si Chen Silan. Mag-book agad ng pinakamabilis na flight, hahanapin ko siya. Ngayon, economy class na lang sa alas negatibo, 4 na madaling araw. Presidente G, gusto mo ba? Siyempre, agad na mag-book. Chen Silan, bago ako pumayag sa hiwalayan. Hindi mo ako maiiwan. Kuya Zimo, Tita Wang, GJ, ang silid na ito ay hindi pinapayagan. Na may ibang tao maliban kay Silan. Para kay GZ mo. 7 na akong taong nagtitiis. Napakaaba, parang alikabok. Ngayon, mabubuhay na ako para sa sarili ko. MS Chen. Ano sa tingin mo dito? Masyadong maliwanag ba? Hindi. Ang ganda. Chen Silan mula ngayon. Paalam sa nakaraan. MS Chen. Gusto mo pa ba ng mga lumang gamit mo? Itapon mo na lang. Nasa baba na ako. Sige, bababa na ako para sunduin ka. Naku, ito pala si Ji Chen ng branch sa Cloud City. Ang ganda ng aura. Isang malaking asset si Ji Chen. Siya ang tumulong sa Cloud City para maging number 1 sa performance. Silan, 7 taon na tayong hindi nakita. Mas gumanda ka pa. Silan, sinundan ko ang mga yapak mo. Nakakuha rin ako ng offer mula sa Shajian Group. Mahal kita. Gusto mo bang maging tayo? Silan, matagal na kitang mahal. Hindi ako nakasali sa nakaraan mo. Sana sa hinaharap, kasama kita. Silan, maging girlfriend mo ako, pangako ko. Habang buhay kitang pagmamahalan, gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Gusto ko. Kamusta, G? Du, ako ang AR ng Shajian Group. Ito ang huling kumpirmasyon. Pumapayag ka bang tanggapin ang trabaho? Sa branch ng Shajian Group sa Cloud City. Pumapayag akong magtrabaho sa Shajian Group. Pero, hindi ko gusto sa branch sa Cloud City. Ilipat mo ako sa overseas branch. Silan, 7 taon akong naghintay para lumapit ka sa akin. G. Du. Malaking ase si Ji Chen. Paano mo siya nakuha? Inga, G. Du, pakilala mo naman sa amin. Magkaklase kami ni Ji Chen sa kolehiyo. Hindi ko inaasahan. G. Du at Ji Chen, may ganoon palang koneksyon. Ipinapahayag ko, mula ngayon, si Chen Silan. Opisyal na nanumpa bilang Vice President ng Overseas Division ng Shajian Group.
Si Lan. Ipapakilala ko sa'yo ang paligid ng kumpanya. CJ, Di ba pansin mo, iba ang tingin ni G. Do kay G Chen. Kahit tanga makikita, si G, doon na parang yellow palagi. Kailan pa siya ngumiti ng ganyan sa isang babae? Sa tingin ko. Magkakaroon na tayo ng first lady ng kumpanya. Si Lan. Uwi na tayo. Si Lan. Anong iniisip mo? pasensya na. Nawala ako sa sarili. Ano ba nang iniisip ko? Paano susunduin ako ni Gizimo? Kung wala ako para maging istorbo. Masyado siyang masaya. Ihahatid kita. Sige, salamat. Chen Silan, nasaan ka na ba? Maligo ka na, baka magkasakit ka. Salamat sa paghatid sa akin. Pwede ka munang kumain bago umalis. Sage. Ang bilis ng delivery. Chen Silan. Bakit di mo sinasagot ang tawag ko? Tapos na tayo, umalis ka na. Ang ibig mong sabihin, yung text na galit lang, Akala mo galit lang yung text ko. ano pa ba? Ano ba nang gusto mong sabihin? May hangganan ang pasensya ko, mag-empack ka na. Umuwi tayo, parang walang nangyari. CJ, kung galit lang sa'yo, sasabihin ko ng harapan. Gizimo, hiwalayan na kita. Chen Silan, makinig ka nga. Ano ba nang sinasabi mo? Di mo ba naiintindihan, ulitin ko. Hanggang sa maintindihan mo. Kahit ilang beses mo ulitin. Isang sagot lang, di ako papayag. Wala naman akong ginawang mali, bakit mo ako hihiwalayan? MS Chen, yang fiank mo. Huwag mo nang pakasalan, nag-operasyon ka na. Di man lang siya dumating, kung magpakasal kayo. Ano pang asahan mo sa kanya? Zimo, siya ay. Siya si Manman, bagong empleyado sa kumpanya namin. Bagong graduate lang, wala pang kotse, ako na ang maghahatid sa kanya. Silan, ikaw na lang mag-taxi mamaya, halika na. Dahil lang ba sa prutas na binili ko kaninang umaga, hindi mo gusto? Ganito ba talaga ang pag-aaway mo hanggang ngayon? Alam mo naman, ayaw na ayaw ko sa mga babaeng naghahanap ng away. Binigyan na kita ng pagkakataon, Chen Silan. Huwag kang magpakalabis. Zimo, hindi ko akalain na ganito kalala ang kapal ng mukha mo. Wala na akong sasabihin pa sa'yo, umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Ako ang kapal ng mukha. Chen Silan, linawin mo ang sinasabi mo. Si Lan, kanino ka nagsasalita? Chen Silan. Sana may paliwanag ka sa akin. Manager G. Unang pagkikita. Magsalita ka. Wala akong ipapaliwanag. Manager G, huwag ka nang tumayo. Pasok ka na sa bahay namin. Manager Jai, alam kong hindi mo matanggap ang paghihiwalay natin. Nagaling sa akin, okay lang. Ngayon, ibibigay ko sa'yo ang pagkakataong ito. Kahit sino ang magbanggit sa hinaharap, ikaw ang nakipaghiwalay sa akin, ganoon. Nasiyahan ka na ba? Silan. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Malinaw na gusto mo siyaw man. Umalis na ako para sa inyong dalawa. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto ko siyaw man, Silan. Nagkakamali ka, hindi ko siya kailanman nagustuhan. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mahinang dahilan mong ito? Pwede kong ipakita sa iyo ang chat history namin. Zimo, yan na ba ang paliwanag mo? Sinusumpa ko, Silan, talagang wala akong. Zimo, malinaw na sawa ka na sa akin. Pero patuloy mo pa rin ako inaabala. Malinaw na gusto mo siyaw man. Hanggang sa ibibigay mo sa kanya ang pinakamagandang bagay sa buong mundo. Pero niloloko mo pa rin ang sarili mo. Zimo, dalawang babae ang nilalandi mo araw-araw. Sinasayang mo ang kabataan ko, masaya ka ba? Silan, nagkakamali ka talaga sa akin.
Nga pala, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Ang kuya ni Yao Man, si Yao Jianshu ay matagal ko ng kaibigan. Noong bata pa kami, nag-swimming kami at hindi na siya umahon. Kaya nang makita ko ang kapatid niyang babae. Gusto ko lang siyang protektahan tulad ng ginawa ng kuya niya, naiintindihan mo ba? Ano ang tingin mo kaya Umanman? Hindi na mahalaga sa akin. Kahit wala siya Umanman ngayon, ihiwalayan pa rin kita. Hindi na kita mahal. Chancelan, hindi pa nga tayo naghihiwalay ng 2 araw. Ngayon sasabihin mo sa akin na bitawan mo na ang 7 taong relasyon. Hindi ba't nakakatawa ang sinasabi mo? Ha? Ikaw ang pinaka nakakatawa, Gizimo. Para sa iyong kaawa-awang dangal. Pumunta ka pa sa ibang bansa para manuliksa sa akin kahit hindi 7 taon. Kahit 70 taon pa. Kaya ko pa rin gawin tulad ngayon. Walang pakiramdam ng pagsisisi, iwan ka. Chancelan. Huwag kang mag-alala. Sa puso ko, hindi ka gaanong mahalaga tulad ng iniisip mo. Hindi mo kailangang sabihin, alam ko na. Ikaw, Bossing G, mag-iwan ka ng konting dignidad sa sarili mo. Silan, huwag kang masyadong malungkot. Nakilala mo lang ang maling tao sa maling panahon. Nasaan naman ang tamang tao? Ako, Bossing Ju. Pasensya na, nakita mo ang kahihiyan ko ngayon. hindi niya alam ang halaga mo. Wala siyang suwerte. Bossing Du, ikaw. Silan, mahal na kita sa loob ng 7 taon. Noong pinili kong tanggapin ang alok ni Shajan, dahil lang pinili mo ang Shajan, Ikaw. alam kong kakabreak mo lang. At hindi ka pa nakaka-move on, kaya huwag kang magmadaling sumagot sa akin. Salamat. Pagkatapos ng business trip ko sa Singapore, pag-isipan ko ng mabuti bago sumagot sa iyo. Talagang huwag kang magmadaling sumagot. Dahil maghihintay ako sa iyo, 7 taon na ang nakalipas. Hindi na mahalaga ang ilang oras ngayon. Sundin mo lang ang puso mo. Bossing Jai, wala ka bang ginagawa? Sumunod ka pa sa akin sa Singapore. Hindi mo kailangang pangasiwaan ang branch sa Yoncheng. ano nang pakialam mo? Masaya ka, okay lang. Chancelan, hindi ako naniniwala na talagang kaya mong iwan ako. Kuya Zimo, naghihintay ako sa underground garage. Ang client, nagmamadali para sa quotation. Maraming branch ang nakikipag-agawan. Kailangan nating magmadali. Sige, alam ko na, uwi na ako. Salamat, Kuya Zimo. Ginangyaw, nag-business trip ka rin? Kuya Zimo mag-business trip. Kailan ba di ako kasama? Ginangyaw, alagaan mo si Boss G. Huwag mo siyang palaging ipakita sa harap ko. Sana masaya kayong dalawa. Hoy, Kuya Zimo, naghihintay pa ang client, quotation. Silan, pag nakuha ko na ang order na ito, pupunta ako sa'yo. Jay-Z mo. Akala ko ba di mo ako makakalimutan, hinabol mo ako hanggang Singapore. Pero, dinala mo siya umanman para makipagbid sa akin.
May tao ba? Tulong! Bakit ang sakit ng dibdib ko? Baka may peligro siksilan. Para. Chen Silan, sagutin mo ang tawa. Chilan, kahit tawag ni Kuya Zimo, di sinasagot. Huwag mo na siyang pansinin, Kuya Zimo. Tumahimik ka. Bakit di rejected ang tawag kundi walang signal? Baka may peligro siksilan. Bilis, umikot. Kuya Zimo, di mo na makikita ang client. Sinabi kong tumahimik ka, di mo ba naririnig? Umikot. May tao ba? Tulungan niyo ako. Huwag lumapit. Bakit di pwedeng pumasok? Bakit ang daming usok sa loob? May sunog sa loob, di pwedeng pumasok ang tao. Ano? Siksilan, siguradong nakulong sa loob kaya. Walang signal. Kuya Zimo, delikado sa loob. Hayaan na lang ang mga profesional na magligtas kay Chilan. Umalis ka. Pabayaan mo akong pumasok, magliligtas ako. Di mo ba naiintindihan? Ayaw mo bang mabuhay? Silan, Bantayan mo siya o tatawag ako ng pulis. Opo, opo. sandali lang. Hindi iyon maaaring siksilan. Kuya Zimo, tumigil ka na sa pagtingin. Kahit na ito ay si Chilan. Ang katawan niya ay nasunog na hanggang hindi na makilala. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na patay na siksilan. Sigurado akong nandoon pa siya sa loob. Naghihintay pa siya para iligtas ko siya. Pabayaan mo akong pumasok. Pakiusap, pabayaan mo akong pumasok. Kailangan ko siyang iligtas. Pakiusap ko sa'yo, pabayaan mo akong pumasok. Silan! Jezimo, wala ka bang pakialam sa buhay mo? Buti naman at wala kang pinsala. Akala ko hindi na kita makikita muli. Hindi ako mabubuhay kapag wala ka. Jezimo, ano ba ang balak mong gawin? Alam mo ba gaano ito kapanganib? Alam ko. Ngunit mas takot akong mawala ka. Hindi mo pinapahalagahan ang buhay mo, di ba? Lumikas ka na agad. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na dito. Silan. Kahit anong galit at away mo sa akin noon. Ngayon na dumating na sa puntong ito. Tapos na siguro ang galit mo, di ba? Chilan. Mahal na mahal ka talaga ni Kuya Zimo. Hindi siya mabubuhay kapag wala ka. Uminom ka nitong basong tubig at patawarin mo na si Kuya Zimo. Pwede ba? Kanino ka ba gumugulong ng mata kanina? Kung hindi ka makakita ng maayos, ako, tutulungan kong hugasan ang mata mo. Kamusta? Okay na ngayon, di ba? Lakas ng loob mong buhusan ako ng tubig. Kuya Zimo, sobrang sakit ng mata ko. Silan. Nakapag-usap na kami ni Manman ng malinaw. Noon, para sa akin siya. Lagi ko lang siyang itinuturing na aking nakababatang kapatid. Tungkol sa mga bagay na na-misunderstand mo noon, pangako ko. Hindi na ito mauulit muli. Bitawan mo ako. Silan, maniwala ka sa akin. Jezimo, bitawan mo ang maruming kamay mo sa akin. Jezimo, sasabihin ko sa iyo. Hiwalay na kayo ni Chilan, magkaroon ka naman ng dangal. Ano ka ba para makisawsaw dito? Ang usapin namin ng aking kasintahan. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Pasensya na at nahuli ako. Buti na lang hindi ka nasaktan. Jezimo, kung may sakit ka, sa mental hospital ka magpagamot. Huwag kang magwala dito. Silan. Pinagbuhatan mo pa ako ng kamay para sa isang dayuhan. Ilang araw na, bakit hindi pa rin gumagaling? Lipat na lang tayo ng ospital. Trangkaso ito, sinabi kong huwag kang pumunta.
Paano kung mahawa ka? Kung mahawa ako, edi magsasama na lang tayo. Zimo, araw-araw pagkagising makikita kita. Iyon ang pinakamasaya sa buhay ko. Silan. Ako ang lalaking minahal mo ng 7 taon. Ngayon, para sa isang dayuhan, ganito ang trato mo sa akin. Jizimo, ilang beses pa bang ulitin? Ako si Chen Silan, ayaw na kita ngayon. Silan, talagang pasensya na. Hindi ko sinasadya na magalit ka. Hindi dapat ako nanakit sa kaibigan mo. Pakiusap, huwag kang magalit, talagang pasensya na. Sige, sampalin mo ako, murahin mo ako, okay lang. Silan, pakiusap, kanina lang kasi napasigaw ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo, talagang hindi ko mahal si Yao Manman. Kuya Zimo, hindi ba sabi mo paborito mo si Manman? Tumahimik ka. Silan, dati hindi ko talaga alam. Si Yao Manman kasi Paulo. Sa ating relasyon, paalisin ko na siya agad. Para mawala siya, patawarin mo ako ngayon. Pakiusap, pakiusap. Hindi mo kailangang sabihin sa akin ito, wala akong pakialam. Hindi, alam kong may pakialam ka sa akin, baka nadidismaya ka lang sa mga nagawa ko dati, pero pinapangako ko sa'yo. Talaga, Silan, pinapangako ko sa'yo. Sa hinaharap, hindi na ako kukuha ng babaeng assistant. Lahat ng babae, iwasan ko, pakiusap. Pakiusap, patawarin mo ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Jizimo, sasabihin ko rin sa iyo sa huling pagkakataon. Hiwalay na tayo. Umalis na tayo. Sandali lang muna. Boss Du, ako na lang. Huwag, pasensya na't Silan. Boss Du, bakit ka humihingi ng tawad? Kasalanan ko kasi nahuli ako, kaya nangyari sa iyo ang mga iyon. Zimo, di ka kakain ng almusal. Pinakuluan ko tumagdamag, paborito mong bata jumps over the wall. Mahalaga ba ang almusal? Sinabihan kitang tawagin ako, bakit di mo ako ginising? Nahuli ako, kasalanan mo to. Tinawag kita, pero sinabi mong huwag kang istorbohin. Di ka nagsusorry, nandito ka pa nagdadahilan. Ikaw na lang kumain. Di na rin ako kakain ng hapunan. Licheng, pumayag ako. Anong sinabi mo? Pumayag akong pakasalan ka. Licheng, ang pinakamagandang paraan para kalimutan ang isang relasyon ay simulan ang bago. Kahit na baka hindi patas sa'yo. Wala akong pakialam. Silan. Papakasalan mo ba ako? Papakasalan kita. Zimo kuya, bakit ang dami mong ininom? Bigyan mo ako ng baso. Silan, bumalik ka na. Ako ang may kasalanan noon. Ako ang mali. Ipinapangako ko, di na kita paiyakin. Basta bumalik ka. Ikaw lang ang minahal ko. Ikaw lang, Silan. Tang-e, paano kita magagalitan? Ikaw lang ang minahal ko palagi. Silan. Mahal kita. Ikaw pala. Umalis ka. Zimo, anong ginagawa mo? Ako ang paborito mong Silan. Di ikaw siya. Hindi mo siya mapapalitan kailanman. Kung di dahil sa'yo, paano siya makikipag-break sa akin? Ako, ito ang pinakamalaking katatawanan na narinig ko. Di ba't akala mo, hindi kayang iwan ka ni Chen Silan, kaya, winasak mo ang nararamdaman niya, kaya siya umalis. Nakalimutan mo na ba? Nagpuyat si Chen Silan magdamag. Nagluto ng sabaw para sa'yo. Ang resulta, pinasubo ko sa aso ko. Zimo, nagpuyat ka sa trabaho. Nagluto ako ng mainit na sabaw. Salamat Ed Silan, ang alaga kong si Yaw Yaw. Gustong-gusto ng sabaw na may laman. Kung gusto ni Yao Yao, hayaan mo siyang uminom. Dadalhin ko si Manman kumain sa labas. Nga pala, pagkatapos kumain ni Yao Yao, huwag kalimutang punasan ang bibig. Nitong 7 taon, nitong mga taon dahil sa akin. Palagi kong sinasaktan si Silan. Napakasama kong tao.
Zimo kuya, kalimutan mo na siya at ang sanggol sa tiyan niya. Palagi kang kasama ni Manman. Ano ang sinabi mo? Buntis siya sa akin. Gawa ito ni Etsilan bago siya umalis. Lumabas na ang medical report, buntis siya. Buntis siya sa akin. May pag-asa pa ako. Zimo, gising ka naman. Wala na siyang pagmamahal sa'yo. Buntis siya sa akin. Huling pagkakataon ko na ito. Hindi ako mabubuhay na wala siya. Alam mo ba? Sumang-ayon na siya sa kasal kay Dulichen. Kung pupunta ka ngayon, ikahihiya mo lang sarili mo. Umalis ka. Sabihin ko sa'yo. Kapag nagpakita ka ulit sa harap ko, papanaw ka. Silan, hintayin mo ako. Tahimik muna kayong lahat. May mahalagang ipapahayag kami ni Tsilan. Tama ang sinabi ko, malapit na mag-announce si Ginoong Du. Ang kasal nila ni Ginoong Chen. Di ko akalain ganito kabilis. Halata naman ang posisyon ni Ginoong Du sa pamilya. Bukas na ang kasal namin ni Tsilan. Sige. Tutol ako. Jizimo, bakit ka nandito? Gizimo, hindi ka welcome dito, umalis ka na. Julie Cheng. Hindi magpapakasal sa'yo si Silan. Dahil buntis siya sa akin. Gizimo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung di ka naniniwala, tanungin mo si Silan. Silan, hindi ko hahayaang tawaging ibang ama ang anak ko. Silan, patawarin mo ako ngayon, sige na. Dahil sa bata. Umuwi na tayo, ha? Naalala ko pa ang pangako natin. Sumpa ko, magiging mabuting asawa ako. Mabuting ama, uwi na tayo, mahal. Jizimo, nakakadiri ka na ngayon. Nagkaroon na kami ng anak. Pero pinatay mo ito ng sarili mong kamay. Nung araw na nawala ang bata, sinisi mo pa ko kasi walang hapunan. Baka naman. Pumunta ka muna sa ospital, ay. Tama. Nung araw ng operasyon, namatay na ang puso ko sa'yo. At nagpa-abortion ako, Jizimo. Huwag ka nang magpakita sa harap ko kailanman. Si Chen Silan, ang minamahal ko ngayon ay, ang tanging ikakasal lang ay si Duli Chen. Ako mismo ang sumira ng aking pag-ibig. Ako rin mismo ang pumatay ng aking anak.